So eto mga sangkay, kapapasok lang mayroon pong masamang balita tungkol po dito kay Harry Roque na ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Eto pag-usapan po natin itong si Harry Roque na nanililikado ngayon mga sangkay, no? Meron po tayong balita tungkol sa kanya. Ano ba? Madadala na ba siya sa Pilipinas? Yan ang ating aalamin ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, dating gawi, mga sangkay, no? Para sa batas ng mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Congratulations po sa ating lahat. We are now 1.6 million subscribers. No? Nadagdagan na naman po tayo mga sangkay ng 100,000 mga solid sangkay dito, no, sa YouTube. Alright? Kaya naman, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. Okay. So, ayun nga po mga sangkay, ito yung balita tungkol dito kay Harry Roque. Malapit ng pauuwiin na ba si Harry Roque? Ito po yung magandang tanong eh. Hindi pa uuwiin kasi matagal na yung pinapauwi eh. Ang tanong dito, mapwersa na bang pauwiin si Harry Roque sa Pilipinas? Naku, ang taong to mga sangkay, marami pong kasalanan sa ating bansa. Lalong-lalo na po pagdating sa Pogo. Na ngayon, talagang namang isa to sa mga kasalanan na kailangan po niyang sagutin. No? At mukhang malapit na po ito mayari mga sangkay. Ayon dito, malapit nang pauwiin ng bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos makansela ang pasaporte nito ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya. So, dahil kanselado na ang passport, so mas mapapabilis ang pagpapauwi kay Harry Roque. Mga sangkay, pero ayun nga po, nakikita ko sa mga post niya, mukhang papasyal-pasyal lang po siya ngayon eh. So, ngayong, ewan ko anong gagawin dito. Uh, ngayon bang kansilado na yung passport, pwede na siyang damputin ng mga pulis doon? Possible, mga sangkay. No, halimbawa, makita siya ng mga doon, mga otoridad na wala ng passport or may passport pero expired or ano ba tawag doon? Hindi na po tinatanggap dahil ito ay kanselado na. Pwede na po siyang itapon sa Pilipinas. Naharap si Roque sa ilang reklamo ng umano'y pagkakasangkot sa ipinagbabawal at illegal na Philippine offshore gaming operators. Di ba nga po, mga sangkay, mayroon pong reklamo dito. Ang isa sa mga napakulong na ito, mga sangkay, itong si Madriaga. Nasa loob po yung si Madriaga. Ito po yung nagreklamo laban kay Harry Roque, mga sangkay, kasi mayroon di umano ayon sa kanyang salaysay, mayroong lupa doon sa Bataan na kung saan para daw po yun sa mga lupa daw ng mga mahihirap, mga magsasaka. Ang ginawa po, pinatayuan daw po ng malawakang mga building, mga gusali ng mga pogo, mga sangkay. At yun ang dahilan kung bakit itong si Madriaga pinagkakasuhan itong sila Harry Roque. Kaso, malakas si Harry Roque sa mga Duterte. Ngayon, mga sangkay, nabaliktad. Ang nangyari, si Madriaga patuloy ang inakusahang may kasalanan. So, nasa loob po siya ngayon ng piitan. At ngayon, kumakanta ng mga sangkay at itinuturo si VP Sara, no, na sinasabi po niya na siya raw po yung bagman. At kinento niya, mga sangkay, kung anong dahilan kung bakit nasa loob siya. Ayon sa kanya, tinulungan niya yung mga magsasaka. At kaso kinausap daw siya ng nila VP Sara na kapag kinasuhan mo daw, di umano si
si Harry Roque, parang kinasuhan mo na kami. Yun po yung sinabi ni Madriaga, mga sangkay. Well, ito yung kailangan sagutin ngayon ni Harry Roque. Ngayong habang nagtatago siya, ibig sabihin, guilty siya. Di ba? Sinasabi po yan mismo ni Panelo. Sabi ni Panelo, umuwi ka na ng Pilipinas. Kasi hanggat andyan si Harry Roque, hanggat andyan ka, walang mangyayari dyan. Ibig sabihin, guilty ka. Kasi lumalayo ka sa ating bansa, ayaw mo magpakita sa mga taong humahabol sa'yo. Samantalang idadaan naman ito sa proseso. Diba? Wala mga sangkay takot Ginansilaan ng korte ang pasaporte ni Roque noong November, nakaraang taon. Ayon kay John Vic Remulla, canceled na ang passport ni Harry Roque. So it's only a matter of time na pababalikin na siya rito. It's only a matter of time. Ibig sabihin, saglit lang to. Kumbaga, panahon na lamang ang hinihintay. O oras na lamang po ang hinihintay. Na itong taong to, ibibit-bitin na po papunta sa ating bansa. Ako, mga sangkay, alam nyo, ang busy ngayon ng mga judge, no? Sa Pilipinas. Yung mga judge ngayon masyadong busy. Kasi, syempre, ang dami mga kaso ngayon lalong-lalo na po itong flood control, at kung ano-ano pa mga kaso, yung kagaya ni Harry Roque, mga sangkay, kailangan po nilang maging judge sa mga kasong yan. No? So, ewan ko, mga sangkay, kung ano pa ang magagawa dito ni Harry Roque. Ngayong paliit po talaga ang kanyang mundo, mga sangkay. May mga nag-comment. Ito, magbasa-basa po tayo, mga sangkay. Under the new passport law, passport can only be canceled upon conviction and order of the court. Ayun na nga yun. Ang pagkakalam po natin, ang korte na mismo nagpa-cancel, di ba? My grand homecoming ba fitted for a queen like her? Hoy, grabe kayo. Secretary Remulla, catch him if you can. It's My Turn, sung by Laila De Lima. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak, bring it on. Sabi dito. Naalala ko sa ganyan si Bato de la Rosa. Come on! Bring it on. Ayun, mga sangkay, nagtago. Biglang natakot. Maybe we can have banderitas on his comeback. Pwede, no? Tapos may lechon. Siyempre, kapag may banderitas, meron yan lechon. Meron pa piyesta, may mga tumutugtog. Ganun na lang. Kailangan yung gawin nyo yan sa airport. Renacking is at hand. Rookie. If he doesn't have another passport, baka nag-dual citizenship para may exit tactic. Hindi natin alam, mga sangkay. Tignan natin, may mga nag-reply. Hindi niya napaghandaan yan siguro. Matalino ka. Katulad ng nakararaming politiko. Di nga makakuha ng asylum, panibagong passport pa kaya sa ibang bansa. Iba talaga ang aksyon if kalaban sa politika. What about Zaldico? Hanggat maaari ayaw pa uwiin, baka kumanta. Anong ayaw pa uwiin? Baliktad talaga yung pag-iisip nila. Si Zaldico, makinig kayo mabuti Ang ayaw magpa-uwi dito, yung mga DDS. Si Zaldico, hindi po yung administrasyon. Magtingin kayo sa mga balita, nakalagay doon, makikita nyo, pinapa-uwi si Zaldico, bumalik ka na sa Pilipinas. Marami ng beses sinabi yan. Mga DDS, medyo may, alam nyo yun, yung, hindi nila maunawaan. Nagbabase lamang sila sa kanilang, kung ano ang kanilang naiisip, yun na yung sa tingin nilang tama. Diba? Ilang beses na po sinabi ng gobyerno na, umuwi ka na, Zaldico. Sagutin mo, si BBM pa nga nagsabi, diba? Sagutin mo. Kung may reklamo ka, kung totoo yung mga maleta na pinag-lalantad mo, then go back home. Balik ka dito. Ngayon, mga sanggay, bumalik ba? Hindi, syempre. Matatakot siya kasi nagsisinungaling siya. Diba? Alam mo na kung sino yung partner ni Zaldico, mga sangkay, sa mga kalokohan. Alam na alam nyo yun kung sino. At walang kinalaman doon si BBM. Si
Toby Tiangco pa mismo ang nagsasabi, di ba? Okay. So, ano po ang inyong opinion tungkol dito, mga sangkay? Lumiliit ang mundo ni Harry Roque, no? At mukhang ilang oras na lang mula ngayon, madadampot na. Ano po ang inyong komento? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.